Guys, good morning. No? Reaction na natin itong vlog ni Kuya Mel. No? Ito ay yung kinausap niya, no? O nagsalita itong nanay ni Vanessa. No? Dahil medyo napagsalitaan ata no? ng masama nitong si Iking. Diba? So parang sumama ang loob nitong nanay ni Vanessa. Ano po? So bago ang lahat, pakisuportahan po muna ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap. So guys, mag-start na tayo. Saan po kayo? Okay naman po. Gusto ko lang pong sabihin sa sa lahat ng nanonood, yung nagsasabi po ng araw na Sandali lang po, nanay, ano po? Ito pong pagsasalita nyo na to ay meron po bang nagsabi sa inyo na magsalita kayo ng ganyan? May nagputos o may pananakot ba o mayroong kabayaran ba? Ayan, ito po ba ay kusang loob nyo lang na sinasabi para malaman ng lahat? wala po ako sa akin nananakot at wala din pong nagsabi sa akin. Usa po akong lumapit. Ayun guys maliwanag na maliwanag ano, sabi ni nanay, walang nagsabi o walang nagutos ano dito kay nanay na magsalita ngayon ano, 'di ba? So maliwanag ito na hindi ito inutusan ni Kuya Mel, 'di ba? So kung baga ito ay kusang loob ano na nagsalita itong si nanay. Siguro sumama talaga ang loob niya ano do sa mga naririnig niya dito sa mga tao na ayun, tumulong din naman sa kanila kaso may mga nasasabi pang iba, di ba? Sa inyo. Ang sama po talaga sa loob ko. At para ba po hinuhusgahan nila kasi ang pagkatao ko. Hindi ko po ginagawa itong ninegosyong anak ko. Ayun na guys, ano, parang sinabi ni nanay dito ano na hindi niya ninegosyo yung anak niya. Siguro nakapagsalita itong si Iking na parang pinagkakakitaan si Vanessa ano, nitong nanay. So masakit 'yon. Masakit 'yon sa isang nanay na marinig sa ibang tao na ayun masasabing ganun, 'di ba? So siguro kaya nag-react itong si nanay kasi nasaktan siya no sa sinabi nitong si Iking siguro, 'di ba? Yung time po na nawala ang anak ko, wala akong tinawagan na tao kundi yung mga kabarangay ko po, barangay official. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko nang ilabas yung anak ko. Hindi po ako doon binablog. Nung pinasok po sa morgue yung anak ko, syempre, nanay ako, hindi ko na alam kung ako lang mag-isa. Hindi ko po alam kung sino. Ayun guys, 'di ba? Narinig natin kay nanay na walang nag-vlog sa kanya doon ano nung nasa ospital sila at pumasok doon ano. So mali na naman yung paratang ni Iking kay Kuya Mel ano na bilag itong mag-ina, 'di ba? So diretso pa po natin. Saan ako tatakbo? Nandun ba si Kuya Mel nung time na yon na kasi Wala po. sinasabi, nandun daw ako at nagbablog? Wala po. Wala pong vlogger na kung sinong vlogger man. Wala pong vlogger doon. Wala pong camera. Kasi po yun, madilim nga po doon sa lugar ng morgue. Yun, ano, may nasabi pala talaga itong si Iking ano, na nag-vlog si Kuya Mel doon. Kaya siguro gusto rin ni Kuya Mel na ayan, i-video itong pagsasalita nitong si nanay kasi para mapasinungalingan itong pinagkakalat ni Iking na nag-vlog si Kuya Mel doon. So wala daw, wala kahit sinong vlogger, wala doon. So maliwanag na guys ano na talagang sinungaling talaga ano, napakasinungaling talaga guys ano. Gusto lang talagang manira, 'di ba? Doon lang po tinawagan ko. Unang-una ko po tinawagan yung kaibigan ng anak ko. Ang sumunod po sila nagawad kasi po hindi ko alam. Sabi ko saan ko dadalahin yung ang bangkay ng anak ko kasi kung ako lang. Tumawag po ako ng barangay council, dalawa po yun ng council. Pumunta doon, yun ang tumulong po sa akin. Tapos po bakit makapanood ko, bakit ganon? Napatay na nga yung anak ko. Bakit daw pinapablog ko pa?
Ayun guys, talagang napanood ni nanay, napanood ni nanay yung siguro live ni Iking, no? Talagang nasaktan si nanay, na sinabihan pala si nanay na talagang pinablog pa, kahit patay na yung anak niya. So, kasinungalingan, yung mga sinasabi nitong si Iking, gusto pa niyang, sirain itong si nanay, di ba? Pinapalabas niya na masamang ina itong si nanay. So, iba talaga guys, iba talaga ang diskarte magkaroon lang ng views kahit sinong masabihan na ng masasama ay sasabihin na, 'di ba? So, ayan guys, lumalabas na ang ang katotohanan dito sa pagkawala ni Vanessa, yung mga pasabog ni Iking ay lahat ay kasinungalingan lamang. Tulad na lang nung sa pera na paabot ng sponsor, 'di ba? So, ang laki ng pagsisinungaling niya rito, na kinupit daw ni Kuya Mel yung 5,000. So, ayun, nabulaga siya doon, 'di ba? Na nasunog siya doon sa live ni Kuya Mel. So ngayon, sunog na naman siya dito kay nanay, no? Kasi nagsalita itong si nanay, 'di ba? Nung nanay, na ganyan, doon na po ako sa ganun sitwasyon, gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po, parang ako nyo naman po, wag nyo naman pong gawa ng issue. Patay na po yung anak ko. Grabe guys, grabe talaga itong ginawa ni Iking na ito. Ayun tuloy, napaiyak itong si nanay, 'di ba? Ginagawan kasi ng issue na pinapablog daw kahit patay na yung anak. So, ibig sabihin, pinagkakakitaan ni nanay itong anak niya. Masakit yun, para sa ina. Dahil sila na nga yung nawalan eh. Tapos, may mga issue pa. Itong si Iking na inilalabas. 'Di ba? So, masakit yun kay nanay talaga, guys. 'Di ba? Sa mga, guys, sa mga fans o sa mga naniniwala dito kay Iking, guys. So, mag-isip-isip kayo, no? Mag-isip-isip na kayo dahil ayan, kitang-kita na, lantaran na talaga yung pagsisinungaling niya. 'Di ba? Nabibisto ang mga pagsisinungaling niya. Kaya hindi na dapat hindi na ito pinagkakatiwalaan pa, 'di ba? Ginagawa nyo ba? Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Anytime po, harapin ko naman kayo. Kasi po, wala po akong taong sinusumbungan o sinisiraan kayo. Ayan may hamon sa iyo si Nanay Iking So puntahan mo daw siya doon at ipapaliwanag niya sa iyo na hindi ka sinisiraan ni Nanay Siguro naisip ni Iking na sinisiraan siya dito kay Kuya Mel, no? Siguro ganun yung nasasabi ni Iking dito kaya nakapagsabi ng ganito si Nanay, 'di ba? So ayun, Iking, puntahan mo si Nanay, no? Puntahan mo doon. Kung may mukha ka pang maihaharap sa kanya sa mga pagsisinungaling mo, sa mga ikinakalat mo na hindi totoo, na ayan tulad niyan, parang pinapalabas ni Nanay na sinabi mo na sinisiraan ka, 'di ba, Iking? Sinisiraan ka ni Nanay. 'Yun ang diyan, 'di ba? So ang totoo ay hindi naman, 'di ba? Walang nag-vlog sa kanila nung time na 'yon. So, ayun, punta ka doon para makapagpaliwanag sa iyo si Nanay or pero wag pinapagalitan mo itong mga 'to. 'Di ba? So, ayun, may hamon sa iyo si Nanay. Puntahan mo siya doon para makapag-usap kayo. Wag yung kung ano-ano na lang sasabihin mo sa live na puro kasinungalingan lamang. 'Di ba? Na nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Sana naman, Dr. Lab, kung tumutulong ka, sana naman bumukal sa kalooban mo.
Huwag niyo naman pong isumbat yung mga tinutulong niyo. Ayun guys, parang isinusumbat daw sa kanila yung mga itinulong ni Iking. Na yun namang itinulong niya, hindi naman galing sa kanya yun. At dahil galing yun doon sa mga sponsor, di ba? Hindi naman galing sa bulsa niya yun eh. Bakit niya isinusumbat? Di ba? So, hindi dapat, di ba? Ayun nga, kung tutulong, wag nang manumbat, dapat pagtulong bukal sa puso 'yan, no? Walang panunumbat na mangyayari. Kung ano-ano man ang mangyari, kung hindi kayo magkasundo, kung ano man ang dapat walang sumbat na maririnig kasi pangit pangit na pakinggan kasi tumulong nagtulong ka tapos isusumbat mo wag ka nang matumulong kung ganun, 'di ba, guys? Hindi ko naman po yung ginastos ko yun sa anak ko. Alam mo naman po yung kalagayan niya, nakita mo, pinasilip ko sa'yo. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa. Bakit gano'n ano niya sa akin? Hindi ko, Dr. Love, ginagawa ito para lang sa akin. Ginabalan ko yung mukha ko kasi alam kong wala ako pong malalapitan. Kasi alam niyo kung mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. Bakit daw kailangan niyong hanapin yung perang inabot sa akin? Ginastos ko yun para sa anak ko. Kasi pinagbintangan ako magnanakaw. Yung pong perang sinasabi mong na inabot sa akin na hindi mo naman pinapangalanan. Yung pong 10K, tinanong mo baga po ako. Yung 10K, alangan naman pong isa-isahin ko sa'yo, yun lang naman ang tanong mo. Siyempre po, yun ang sasagutin ko. Alangan naman pong, hindi mo naman ako tinatanong ng ibang yun. Magdaldal ako ng Ayun guys, narinig natin yun sa live ni Kuya Mel dati, yung pagtatanong ni Iking dito kay nanay, no? Hindi naman niya tinanong yung dalawang beses na binigay ni Kuya Mel, Kaya napagbintangan itong si Kuya Mel na na ibinulsa yung 5K. Ang tinanong lang naman niya kay nanay yung iniabot nung araw na yun, nung pagpunta niya, 'di ba? Kasi nauna si Kuya Mel na nagbigay nung 10K. 'Di ba? So, siyempre, kung ano yung itinanong ni Iking, yun lang yung sasagutin itong si nanay. 'Di ba? So, hindi naman niya tinanong yung iba. So, paano sasagutin? Alam naman magkwento si nanay kay Iking ng ganun. 'Di ba? So, labas na si Iking dun eh. Kaya paano pa ikikwento ni nanay kay Iking yung nagbigay ng 2K saka 3K? 'Di ba? So, hinahanapan pala hinahanap pala ni Iking talaga yung mga gusto siguro ni Iking. Alam niya yung mga nagbibigay, alam niya yung nagbibigay dito sa pamilya ni Vanessa, na dapat ay hindi na. 'Di ba? Dapat ang pakialman lang niya yung ibinigay niya, yung tulong ng team niya. 'Di ba? Hindi yung tulong ng kalingap ni Kuya Mel. 'Di ba? Dahil anong klaseng nanay naman po ko noon? Yun po, una naman yun inabot sa akin ni Kuya Mel. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing ang tagal-tagal ng video mo. Kasi kahit na hindi dialysis na yung ko, nagpaiwan ako doon. Ilang minutes din tayo nung ibinidyo mo ako. Bakit hindi nagpapablog na si Vanessa sa kanya? Ayun yun na po. Yun lang sinabi niya. Ayaw ko nang magpa-vlog, mama. O, di ko naman po yun. Di ko man siya pinilit. Siya naman pong kusang nun. Siya naman pong kusang nag-ayaw. Hindi ko naman sinabi. Ayun, lumabas din yun, na ayaw na talaga palang magpa-vlog ni Vanessa, dito kay Iking. So, siguro, nasa isip ni Iking, sinulsulan nitong nanay, na wag nang magpa-vlog. Ganun. Pero ang totoo, si Vanessa ang nagdesisyon na wag nang magpa-vlog kay Iking, 'di ba? So, ayun guys, yun ang mga totoong nangyayari dito kasi yung nanay na ni Vanessa itong nagsasalita dito, Alangan naman magsinungaling 'yan. Ayaw ka na anak dyan.
Kasi Yung paglalayas niya at sumama doon sa boyfriend niya, totoo ba yun? hindi naman po siya totaling nag-ano. Kasi sabi niya, kasi mag-time na, magkaaway kami bilang mag-nanay. Pero yung pagmamahal ng isang nanay, hindi nawala sa anak ko. Nagmamakaawa pa rin ako sa kanya na, huwag ka nang umalis, magtraral ka. Kasi may tumutulong sa'yo. Pinili niya nga yung sumama doon. Wala naman masama sa akin to. Basta alam ko yung nasaan yung anak ko. Pinayagan mo ba siya? Hindi naman po sa ano, kasi hindi na nga po kami nag-uusap. Pero hinanap ko po yung anak ko kung nasaan. Kasi nga po, nagkaproon kami siyempre na, yung anak ko, nagtatampo sa akin. Pero ibig sabihin, yung pag-alis niya na yon ay hindi dahil sa naging sutil siya o pasaway siya, kung hindi dahil sa kagustuhan niya. Opo. At pinaalam naman sa'yo. Nag-ano naman po siya, nag-ano siya sa, hindi na nga nagdirekta sa akin sa mga ganyan, sa magkabarkada niya, sa kapatid niya na pupunta nga po siya ng Laguna. Hindi siya makadirekta na lang sa akin na umama, aalis ako kasi nga syempre, nagtatampo pa din siya, galit nga siya sa akin. Hindi niya pinadaan sa akin, pero bilang isang nanay po, hindi ako naging pabayang nanay. Kung iniisip niyo, pabaya akong nanay, hindi ko mahal yung anak ko. Sobra ko kung Pero bumalik naman agad sila, diba? Opo. Pumalik siya, pumunta siya sa akin. Humingi siya ng, kasi nagpiesta lang. Ayun, siguro guys, ay hanggang dito na lamang ang ating pagre-reaction. No? Huwag na nating lalahatin kasi parang respeto na rin natin kay Kuya Mel. Kanyang video to eh. Baka magalit sa atin kung lalahatin nating mapakinggan ninyo. So, hanggang doon na lang siguro. Kung gusto niyo panoorin itong kay Kuya Mel na ito ay punta kayo doon sa kanyang YouTube channel. Suportahan natin itong si Kuya Mel kasi legit yan. Legit na charity vlogger ng Kalingap. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.